Magandang hapon po sa ating lahat. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa po sa atin dito sa Rema Pills at sa lahat po ng manonood sa ating bansa at kahit saan pong lugar sa buong mundo ay nawa po tayo ay mapagpala natin pong pag-aaral ng Bible study online po dito sa Rema Pills. So ngayong araw po ay ang topic natin ay 10 signs. Sabi po doon, 10 signs you're a lukewarm Christian in this generation. Anyway, ako po si Iyam. Nakadeploy po ako sa outreach natin ng Bataan. Ayun po. Okay, dito po sa number 3 na po tayo. Sabi niya, 10 signs you're a lukewarm Christian in this generation and how to change. So, ano po yung lukewarm? Dito po sa aklat po ng Revelation, sa chapter 3, sa verse 16, ang nakalagay po doon, I know your works, that you are neither cold nor hot. I wish that you were cold or hot. Ayun po, sabi niya, so sa verse 19, so because you are lukewarm and neither hot nor cold, I am going to vomit you out of my mouth. Ayun po. So, dito po, sa Revelation chapter 3 po, ito pong verse na ito ay sinulat doon sa church po ng Laodiceans na kung saan yung lugar po ng Laodicea, sabi niya doon ay nung ancient times, ang lugar po na ito ay may supply po ng tubig na lukewarm or maligamgam. Ayun po. So, dahilan po doon, yung mga tao sa lugar na po yun ay nagkakasakit yung iba po sa kanila. Dahilan dun sa supply po ng tubig nila na lukewarm or maligamgam. Hindi po ba kapag tayo ay pagod, yung nainitan ka na sobra ng iyong katawan, naghahanap ka ng yung malamig, para ikaw ay ma-refresh. Ayan. So ngayon, yun po ang nakaka-refresh, yung malamig. Ngayon, yung pong Laodicea, yung lugar po na yun, sabi niya, ang tubig nila doon ay maligamgam. So dito sa Bible, binanggit po yung word na yan, yung pong maligamgam. Ayaw ng Diyos na tayo po ay maligamgam. Isinulat niya yung verse na yon doon sa isang katatayuan ng isang Kristiyano na meron na po siyang maligamgam na kalagayan ng kanyang buhay spiritual or relasyon niya sa Panginoon. Maari, sabi niya dito, kumbaga, nakita ng Panginoon yung pagod mo, yung mga sakripisyo mo, pero na pala, maligamgam ka na pala. Para po bang yung maaring nagsisimba ka pa rin, nagmi-ministry pa rin, pero nandun ka na pala po sa status ng maligamgam na. Lukewarm. Sabi nga po dito, 10 signs you're a lukewarm Christian in this generation and how to change. So, paano po ba natin maayos ito na ikaw pala ay nandoon na sa kalagayan na ito. So maganda po na ngayong hapon ay magkaroon tayo ng self-check, natin yung sarili natin. Baka mamaya isa na po tayo dito sa pinag-aaralan natin dito sa Rema Pills na nandun na po pala tayo sa kalagayan na ikaw ay malamig na sa Panginoon. Ang relasyon mo sa Panginoon ay malamig na. So, number 3 po tayo. Sabi niya, you adjust your convictions to fit the crowd. Okay. Yung ikaw po yung, kumbaga, parang ito po, para maging in ka, para makasabay ka doon sa kung ano po yung
trending, para po bang ganun, kung ano yung sitwasyon ngayon. Sabi niya, number 3, you adjust your convictions to fit the crowd. Na kahit na alam mo na ito ay hindi pamamaraan ng Diyos, hindi ito ang kalooban ng Diyos, kumbaga para makasabay ka dun sa flow ng sanlibutan o flow ng nangyayari, ay sabi niya, it's easier to stay quiet than stand for what you know is true. Ano po? For example, ito po, halimbawa, nasa isang grupo ka na kumakanta po sila ng worldly songs. Diba po? Kumbaga parang masabi na hindi ka KJ or hindi ka parang kakaiba or excuse me po, parang weirdo or panatiko ka kasi pag parang laging gospel song ang iyong ipipilit or kakantahin. Ano po? So, andun na yung makikipag-compromise ka na para maging fit ka doon, para maging in ka doon. Sabi niya, you adjust your convictions to fit the crowd. Kahit alam mo sa heart mo, kahit alam mo sa loob mo na mali ito, ay sige na, okay na. Ipipilit mo na lang din. Ikaw na lang yung makikisama. Ano po? For example, sa school, pwede naman pala na mangopya, di ba po? Okay na, sige. Kumbaga para po bang nangungopya siya. Di lahat na. Siya nga, nakita ko rin. Kumbaga, alam ko, Christian din siya. Tapos, pwede lang naman pala kasi nga siya, ginagawa niya. So, sabi niya, you adjust your convictions to fit the crowd. So, ang sabi niya dito, it's easier to stay quiet than stand for what you know. Pagkarang kagaya po sa pagiging Kristiyano natin. Para bang, yung, para lang hindi ka maging outcasted, okay na. Makikisama ka na lang. Sabi niya dito, how to change. Remember that pleasing God matters more than pleasing people. Okay, meron po ditong isang example sa aklat po ng Gawa or Acts sa chapter 5 po. Ito po yung time na yung mga disipulo po, sila Pedro, ay nakulong dahilan po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hinagupit po sila dahilan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Binawal sila. Binawal po itong sila Peter, yung mga apostle, binawal po sila sa pag-share, sa paggawa ng mga himala. Ito pong chapter na ito sa chapter 5. So, after ng Bible study, kasi hindi natin mababasa po ito ng buo, maganda, basahin po natin, simulan mo dun sa sa verse 1 hanggang po dito sa buong chapter na ito, makikita po natin na kung paano po ipinaglaban, tinayuan nitong mga apostol at nila Pedro yung kanilang pong pananampalataya. Minsan po na na kumbaga para bang hindi po natin napapansin, ikaw pala ay maligamgam na. Tayo pala ay maligamgam na. Bakit? Kasi dumarating na tayo dun sa time na andun na yung pakikipag-compromise natin na para lang hindi ka para bang naiiba or hindi ka kantsawan or para hindi ka nahihirapan. Para hindi ka pag-initan. Kumbaga, ikaw na lang ang mag-a-adjust na sumabay dun sa flow or dun sa sitwasyon sa halip po na mag-stand tayo dun sa ating pananampalataya or dun sa pagiging Kristiyano po natin. Ayan po. So dito sa verse 28, ayan po, sa chapter 5 po to ng Acts. Sabi po dito nung mga humuli sa kanila. Ulit, kasi alam niyo po nung time po na ito, yung mga apostol, sila Pedro, kinulong po sila. Pero ang anghel ng Diyos ay pinadala ng Panginoon para sila po ay palayain. Hindi alam nila Pedro na yung kumbaga andun yung himala, basta sumunod lang sila dun sa sinabi ng Panginoon na ng anghel ng Diyos na lumabas sila. Paglabas po nila, ang utos sa kanila ay mangaral pa rin. So kahit na binabawal po sila ng aral, and nung time na yun, nang ipinatawag nung pong mga nagbabawal sa kanila, nung nagpe-persecute sa kanila, na sila ay mangaral, akala nakakulong pa po sila. Pero hindi nila alam, pinalaya na po sila ng mga anghel ng Diyos.
And ito po, sabi niya sa verse 28, hindi ba't pinagbawalan na namin kayong mangaral tungkol kay Jesus? Pero tingnan ninyo ang inyong ginawa. Kumalat na ang inyong aral sa buong Jerusalem at kami pa ang pinagbibintangan ninyong pumatay sa Kanya. Verse 29, sumagot si Pedro at ang kanyang mga kasama, ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang tao. Ano po? Sabi niya sa verse 29, kumbaga, andun po yung pag-stand ni Pedro at ng mga apostol, yung pagiging firm po nila. Kaya nga sabi ng Panginoon, ano po, stand firm, let nothing move you. So dapat, ganun ang gawin natin. Sabi niya, how to change. Sabi niya po, remember that pleasing God matters more than pleasing people. So napakahalaga po na sa atin, i-check po natin, baka ang ating pong pananampalataya, ang ating pong paglilingkod, ang ating pong yung pong pinanampalataya na natin na ang Panginoong Hesus ay hindi na po pala natin na ipaglalaban, kagaya po nitong mga example sa Bible ng mga apostol, yung mga disipulo, yung mga Kristyano po noon na kahit na sila ay hagupitin, ipakulong, ipakain sa leon, sila po ay ipapatay, yung brutal na yung pagpatay, sa kanila ay willing po sila na daanan yon para lang po mag-stand sila doon sa kanilang pananampalataya. So dito sabi niya, 10 signs you're a lukewarm Christian in this generation. Number 3 po, you adjust your convictions to fit the crowd. I-check po natin kung tayo po ba ay nakikiayon sa takbo ng sanlibutan na ito kesa po sa kung ano yung alam po natin na katotohanan na ito ang prinsipyo ng Diyos, ito ang kalooban ng Panginoon. Yung alam mo, kasi sa heart po natin alam natin, kasi ang Holy Spirit ay nasa loob natin. At sabi nga niya, ang boses ng Espiritu ng Diyos ay, meron siyang mahinang tinig na nagsasabi sa'yo. Alam mo yon yung witness po natin sa loob natin na sinasabi ng Panginoon na hindi to pwede, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Kagaya po sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, yung calling natin. Maaring nakikita po natin na yung iba ay maaring iniwan na nila ang paglilingkod nila, tinalikuran na nila ang pagpapastor nila, iniwan na nila ang pagiging missionary nila, iniwan na nila yung ministry nila kasi kailangan na magtrabaho or kailangan para sa pangarap ko naman o kailangan para sa ganitong sitwasyon na pwede namang gawin. Sabi nga po, may isang salita na ako po ay isang naririnig madalas, pwede ka namang maglingkod sa Panginoon at the same time nagtatrabaho ka. Pwede ka namang magpastor at the same time, pwede ka mag-worker at the same time nagtatrabaho ka. Pero kung hindi po yan ang kalooban ng Panginoon sa'yo, alam mo sa heart natin po alam mo sa puso mo, alam po natin kung ano ang nilalagay ng Panginoon. So mag-stand ka doon. So sabi niya, how to change? Remember that pleasing God matters more than pleasing people. Sino ba ang ating pong bibigyan ng yung pong malulugod sa'yo, matutuwa sa'yo? Sino po ba? Sabi niya, sino ang susundin mo? Ang sabi nila Peter at ng mga apostol, sumagot si Pedro at ang kanyang mga kasama, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. So kahit na sila ay binawal sa pangangaral ng salita ng Diyos, binawal sila sa paggawa ng mga himala, ang sabi nila Pedro, ang Diyos ang dapat naming sundin. So ano po yun? Hindi sila tumigil. Kahit nakapalit noon ay sila ay makukulong uli, hahagupitin ulit, pwedeng andun yung persecution ulit na hindi titigil. Pero sabi niya, 10 signs you're a lukewarm Christian in this generation. You adjust your conviction to fit your crowd. To fit the crowd. So sa atin po, saan na po ba tayo? Andun ka po ba sa, para lang hindi ka mahiwalay ay sige,
makikiayon ka na sa takbo ng sanlibutan or tatayuan po natin ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Panginoon. So, dito po, sa next po, sa number 4, ayan po, sabi niya dito, sa number 4 po, church has become something you attend, not something you value. Okay po. Church has become something you attend, not something you value. Worship feels optional and Christian community has slowly become less important. Okay po. So, ito po yung number 4. Yun daw pong pag-attend sa simbahan, check natin, tignan natin kung tayo po ba ay lukewarm na or tayo po ay maligamgam na. Kasi yung number 4 po ay sabi niya, yung number 3, yung maaring nakikiayon ka na, nakikisang-ayon ka na sa takbo ng sanlibutan. Kumbaga, ikaw na yung nag-a-adjust na, kumbaga, sa halip na ipaglaban mo yung pagkakristyano po natin, sige na, para lang hindi ka matawag na panatiko or kumbaga, yung para pong weird ka, excuse me for the term po, yung para bang, kakaiba to, di ba? Ilalagi na lang Diyos ng Diyos, di ba po? Parang ganun, praise the Lord, praise the Lord. Ayun. So, yung number 4 po ay yung church has become something you attend, not something you value. Yung pagsisimba po natin. Kamusta po? Tayo po ba ay nagsisimba dahilan sa alam natin yung value, yung halaga, yung importance ng pag-attend sa fellowship or sa pagtitipon? Or nagsisimba ka na lang just para po bang ceremonial? Para kasi kapag kalinggo ay talaga nagsisimba ang tao para masabing siya ay makadiyos. Para masabing siya ay Kristiyano. Wala na po ba dumarating na po ba sa atin yung wala na dun sa heart mo yung value, ano yung halaga? Ano po ba yung halaga ng bakit ako magpupunta sa simbahan? Bakit ako attend ng fellowship? Like for example, ito pong camping na paparating po natin. Itong mid-year camp. Maring may iba pong Kristiyano, sasabihin nila, ay, hindi ko na kailangan yung camping kasi hindi naman ako baguhan. Para sa baguhan na lang yan. Diba po? Ano ba yung halaga? Ano ba yung value? Gaano ba kahalaga sa atin yung pag-attend sa fellowship, yung pagdalo sa pagtitipon? Alam niyo po, ang Panginoon mismo, nasa Bible po, na nakasulat na ang Panginoon ay tayo ay ini-encourage niya na umattend ka. Kasi kailangan po natin ito at tayo ang makikinabang sa pag-attend mo sa fellowship. Tayo po ang makikinabang at magiging pakinabang din sa iba kapag ka ikaw ay nakita. Amen po? So dito sa Hebreo, sa chapter 10, napaka-popular po nitong verse na ito. Pero minsan, mahirap pong gawin dumarating ang time na mahirap gawin. Ito, lalo na kapag dun sa fellowship na attendan mo ay hindi na masarap umattend. Diba po? Kasi may mga pagkakataon, minsan, ang simbahan po ay hindi fit na para sa atin or hindi na perpekto para sa iyo. Kasi wala naman pong perpekto na simbahan. Ngayon, sabi niya dito sa Hebreo chapter 10:25, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. So, ang Panginoon po sa verse na ito ang nag-i-encourage sa atin na huwag mong pababayaan, huwag kong pababayaan, huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon gaya ng nakaugalian na ng ilan. Yun po ay fellowship. In-encourage tayo ng Panginoon na umattend ka sa fellowship. So, kagaya po, itong mga gatherings ng simbahan, hindi lang po yung every Sunday, midweek services, yung pong prayer meeting,
yung mga Bible study, kung yung bahay mo ay may sa bahay mo may Bible study, gathering po yan, fellowship po yan. Yung mga Kristiyano po noon, makikita natin dito sa New Testament, sila po ay fellowship sa bahay-bahay ng mga Kristiyano. Sabi niya, nagbe-breaking of breads po sila, inaalala nila na ang ginawa ng Panginoon. So, yung pong nagko-communion sila, nagpapalakasan sila, nag-encourage po sa isa't isa. Kasi ang sabi niya dito, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan, sa halip palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Napakahalaga po ng fellowship. Sabi nga ng ano bang tawag doon, kawikaan pa yun. Sa lawikain, sabi niya, no man is an island. Mahirap mag-isa, do po. Yung wala kang kausap, wala kang kasama, mahirap po mag-survive nang wala kang simbahan, wala kang pastor, wala kang fellowship. Ang hirap po. Kung gaano kahirap yung mag-isa ka sa deployment, mag-isa kang humahayo, ang hirap po. Sabi nga po ng Panginoon sa kawikaan, much better daw po yung dalawa. Kasi kapag natumba ka, may tutulong sa'yo para bumangon. Pag nilamig ka, meron kang para makasama na magpapainitan kayo. So, napakahalaga po yung may ka-fellowship ka. So, ngayon sa atin po, bilang pagtatapos po, kagaya po nitong camping natin, kung ikaw ay nanlalamig, kung tayo po ay i-check natin, kagaya ang ganda po nitong topic natin ngayong linggo na ito, na check natin yung sarili natin, baka maaring akala natin, ikaw ay nasa church, nagsisimba, tuloy-tuloy lang, pero baka lukewarm na po pala tayo o nanglalamig na, hindi ka nakagaya ng dati. Sabi ng Panginoon, hindi mo na ako mahal gaya ng dati. Bakit? Kasi meron ka dating ginagawa na hindi mo na ginagawa ngayon. Dati po ba, gaano ka ka-excited na pag parating na ang camp, gaano ka tayo ka-excited? Kasi alam mo yung value, yung halaga nito, kung paano tayo matutulungan. So sa atin po, hindi lang para sa iyo, kundi para sa iba. Nakakasigla po na makita ka sa church, makita ka sa mga camping, sa mga fellowship, nakaka-encourage po yan. Kasi sabi niya dito, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. So kung babasahin po natin itong Hebreo, at yung pong isang verse dito, sa Acts, i-note nyo na lang po, dito po sa Acts chapter 2, sa verse 46 to 47, Acts chapter 2, verse 46-47, yung mga Kristiyano po, sabi niya doon, araw-araw sila, imagine po, no? Araw-araw silang nagkakatipon sa bahay-bahay. At ang sabi niya doon, dahil sa ginagawa ng mga Kristiyano na ito, Acts chapter 4, verse 26, Acts chapter 2, 46-47, dahil sa ginagawa po nila yon, sabi niya doon, araw-araw po silang nagbe-breaking of breads. Inaalala nila ang ginawa ng Panginoon. Sabi niya doon, nadaragdag ang mga mananampalataya sa grupo po nila. Bakit? Kasi dahilan po doon sa fellowship nila, nagkakaroon po sila ng kagalakan. Na-encourage po sila, napapalakas sila. At dahilan sa pagtitipo na yon, nadaragdag po. Sabi niya, nadadagdagan po yung mga Kristiyano, yung mga mananampalataya. Acts chapter 2, buksan ko na lang. Ayan po. Hingi lang po ako extension, konti lang. Acts chapter 2, verse 46-47. Ayan, sabi niya po, araw-araw, nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. At palagi silang nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng tao. Araw-araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. So, ayun po. Napakahalaga po ng fellowship. So, i-check po natin sa bawat isa. I-check po natin. Baka akala po natin active pa tayo sa gawain ng Panginoon, pero baka po pala
ay tayo ay nandun na sa kalagayan ng lukewarm ka na, maligamgam ka na. Sabi niya dito sa mga pinag-aralan po natin na ito, 10 signs you're a lukewarm Christian in this generation and how to change it. Kailangan lang po natin na baguhin, ayusin po para hindi po tayo manatili sa ganitong kalagayan. Kasi ang sabi nga po ng Panginoon sa Revelation, kung hindi mo babaguhin, kung hindi mo ayusin, darating ako, tatanggalin ko yung ilawan mo. So, manalangin po tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, natas ko po sa inyo ang bawat isa na naririto. Maraming salamat sa banal na spirito mo. Maraming salamat sa mga salita mo na aming napakinggan, na pag-aralan. Panginoon, patuloy na gamitin mo ang Rhema Pills para abutin ang bawat mga taong makakanood at makakapakinig nito, mapagpala, makorek, magabayan, maliwanagan, ma-encourage, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na nagtuturo at nagtutuwid sa amin at nagpapalakas sa bawat sa amin. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang hapon po ulit sa bawat isa. Magkita-kita po tayo sa mga nasa Pilipinas at maging sa abroad. Magkita po tayo, pwede po kayong umattend ng mid-year camp ngayong pong August 20 to 23. Holiday po yun, Ninoy Aquino. So, see you po. Tara, mag-fellowship po. God bless.